Ganito po kasi yun. Kanina po kasi habang naglalakad ako, dun sa matarik na daan, papunta po rito, may sumusunod sa akin na isang nilalang. Inuud yung buong mukha nito, pati katawan. Hinabol niya ako, kaya nagtatakbo ako sa takot. Inuud na nilalang? Nakita mo ba kung ano itsura nito, iho? Hindi po eh, kasi nagtatakbo na po ako. Pero gumagawa po siya ng tunog na nakakatakot. Inang, ano po pala yung hukay ron sa ibaba ng bahay nyo? Ah, yun ba? Wala naman yun, iho. May bala kasing gawin dyan yung pamangkin ko. Hindi ko naman alam kung ano. Ikaw ang dapat nilapa ng mga amaranhig, hindi ang pamangkin ko. Anong ginawa mo? Bakit sila naging hayok sa dugo? Dapat ikaw ang nilapa, hindi kami. Mahilig po talaga ako sa mga nakakatakot na kwento. Kung kaya't madalas akong tumambay dito sa channel nyo. Maging sa iba pang channel ng mga horror dito sa YouTube. Meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo, sir. Madalas ikwento sa akin ito ng aking lolo nung siya'y nabubuhay pa. Niniwala po ba kayo sa mga zombie movies? Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, meron din ganyan. Kaduda-duda po ano. Pero hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo itong ikinuwento sa akin ng aking lolo. Karanasan niya po mismo ito na hinding-hindi niya makakalimutan. Madalas niyang ikwento talaga sa amin to nung siya'y nabubuhay pa. Kaya hayaan niyo po akong ibahagi rin ito sa inyo at paniguradong magugustuhan niyo po ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Denden. 28 years old, kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Magmula po magbinata ang aking lolo, kinahiligan na niya ang paggala. Pumupunta siya sa kung saan. Madalas tumatakas pa ito sa magulang niya para lang makagala at pumunta sa gusto niyang puntahan. Kwento sa akin ng aking lolo, isang araw, naisipan na naman nila na umalis. Dahil may pupuntahan sila kasama yung mga kaibigan niya. Pero sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan. Dahil baka kung saan na naman daw magpunta ito at di na naman agad umuwi. Bale, kada umaalis kasi yung lolo, natatagalan siya na bumalik. Inaabot ng ilang araw, kung minsan ilang linggo. Ayaw naman niyang ikwento yung totoong nangyari sa kanya kasi mas lalo siyang hindi papayagan sa susunod. Hinihintay lang na makatulog ng lolo ang nanay nito. Dagdag pa nito sa kwento niya sa akin, ang tagal raw makatulog ng nanay nito. Binabantayan siya nito upang hindi siya makalabas ng bahay. Dahil sa matinik ang lolo sa pagtakas, sumibat siya, umalis. Nang nawili na yung nanay nito sa pakikinig sa radyo, kaya hindi na nito namalayan na nakaalis na pala yung lolo. Sa pagtakas na yun ng lolo, doon na pala mangyayari ang kahindik-hindik niyang karanasan. Kakatakas niya lang po nun sa baryo ng mga aswang nang mapadpad siya sa isang daan na matarik. Kasagsagan ng kainitan, naghahanap ulit siya ng baryo upang matuluyan kahit papano. Sa kanyang paglalakad ng gabi na yon sa kabilugan ng buwan, ay nakaamoy siya ng kakaibang amoy, masangsang at nabubulok na laman. Pero hindi niya mawari kung hayop ba napatay yun o baka amoy niya lang dahil sa ilang araw na niya na walang ligo. Habang naglalakad siya, tinignan niya yung nilalakaran niya. Nang may makita siyang kumikislot-kislot na puti, sinubukan niyang tignan dahil naku-curious siya. Pagtingin niya
Uod pala ito. Nagtaka ang lolo ko kung bakit may uod gayong medyo materik yung daan na yun. Wala naman siyang nakikitang patay na hayop sa daan. Nagtataka rin siya dahil bakit ang baho. Sinubukan niyang amuyin yung sarili niya pero hindi naman siya yun. At mas lalong nadagdagan pang isipin ng lolo nang makita niyang may mga umaakit na uod sa kanyang binti. Buhay pa raw siya pero inuud na siya. Doon na siya nagtaka. Paglingon niya sa kanyang likod, may naaninag siyang nilalang na naglalakad. At kasabay pa nun ang pag-ihip ng hangin ng malakas na siyang may nagdala ng mabahong amoy. Napasabi na lang ang lolo ko na, "Ano bang amoy yun? Bakit ang baho? Amoy nabubulok, pwe!" Kasabay ng mabahong amoy na yun, ay siyang ingay naman mula dun sa dinaanan niya kanina. Bago niya inintindi yung ingay na yun, nagpagpag muna siya dahil gumagapang na talaga sa kanya yung mga uod. Paulit-ulit na naririnig yun ng lolo. Nakakakilabot ang hatid nun sa kanyang pandinig. Paglingon niya sa pinanggagalingan ng tunog, dun yun sa nilalang na naglalakad. Nakita niyang inuud ito ng napakarami at dun pala nanggagaling ang mabahong amoy. Amoy na nabubulok na bangkay. Hinabol si lolo nung nilalang na yun, kaya karipas ng pagtakbo ang lolo. Sa kanyang pagtakbo, nakarating siya sa isang maliit na baryo. Pinagtitinginan siya ng mga tao dun dahil pawisan siya at hingal na hingal kakatakbo nito. Nawalan siya ng malay at pagkagising niya, nasa papag na siya at may narinig siyang boses galing sa tabi niya. "Iho, kamusta ang pakiramdam mo?" Ano pong nangyari? Paano po ako nakarating rito? "Nakita ka ng pamangkin ko na tumatakbo at bigla ka nalang hinimatay bago ka makasagot sa kanya." Inalala ni lolo ang nangyari sa kanya kanina. Ganito po kasi yun. Kanina po kasi habang naglalakad ako dun sa matarik na daan papunta po rito, may sumusunod sa akin na isang nilalang. Inuud yung buong mukha nito, pati katawan. Hinabol niya ako, kaya nagtatakbo ako sa takot. "Inuud na nilalang? Nakita mo ba kung ano itsura nito, iho?" "Hindi po kasi nagtatakbo na po ako. Pero gumagawa po siya ng tunog na nakakatakot. Inang, pwede po bang makigamit ng banyo niyo? Medyo tinatawag na po kasi ako ng kalikasan." "Sige iho, halika, nandito ang kasilyas namin. Saan ka ba nanggaling? Lumayas ka ba sa inyo?" Sinabi na lang ni lolo na lumayas siya. Kahit ang totoo, tumakas siya para gumala. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang isang hukay na kasukat ng tao. Napaisip siya kung anong meron doon. Bakit may ganung hukay sa ilalim ng bahay ng matanda? "Gusto mo iho, tumito ka na muna sa amin. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo." Dahil sa kagustuhan ni lolo na malaman kung anong meron doon sa hukay, ay pumayag siya. "Inang, ano po pala yung hukay ron sa ibaba ng bahay niyo?" "Ah, yun ba? Wala naman yun iho. May bala kasing gawin dyan yung pamangkin ko. Hindi ko naman alam kung ano." Pero hindi lingid sa kaalaman ni lolo. Pahingahan yun nung nakita niyang nilalang na humabol sa kanya. Sa bawat bahay na nandun, ay meron talagang hukay na ginawa ang bawat pamilya.
Dahil sa pagsapit ng dilim ay bumabangon ng mga patay na kanilang nilalagay doon. Ayun ang nagsisilbi nilang pahingahan ng mga nilalang na kung tawagin ay amaranhig. Isang uri ng aswang na namatay nang hindi na ipamana ang kanyang binhi ng pagiging aswang nito. Kung kaya't bumabangon pa rin siya upang maghanap ng mapapasahan niya ng kanyang binhi para tuluyan na siyang magpahinga. Isang maalinsangan ng gabi, hindi makatulog si Lolo. Pabaling-baling siya sa higaan nang makarinig siya ng pamilyar na tunog. Tao! Gusto ko ng tao! Bumalikwas sa higaan si Lolo at sumilip sa may bintana. Naamoy niya ulit ang masangsang na amoy na nabubulok na laman ng isang tao. Pagsilip niya sa butas ng dingding, nakita niyang galing ito sa hukay sa ilalim. Inuud ang muka at naglalakad ng mabagal. Tumingin ito sa bintana sa bandang pwesto niya. Nakita niya kung gaano karami ang uod sa mukha nito at sa katawan na gumagapang. Kahit nasa malayo siya, alam niyang uod ang nasa mukha ng nilalang na yun. Patuloy ito sa paggawa ng nakakatakot na ingay. Kasabay ng alulungan ng mga aso. Nakaramdam siya ng parang may tao sa likuran niya. Akmang lilingunin na niya nang biglang may humampas sa kanyang batok na siyang ikinawala niya ng malay. Nang magkamalay ang lolo ay umaga na. Medyo nakaramdam siya ng masakit sa kanyang batok kaya kinapakapa niya ito. Oh, bakit? Anong masakit sa iyo, iho? Wala naman po, inang. Masakit po kasi yung batok ko. Hindi ko naman po malaman kung ano ang dahilan. Baka sa pagkakahiga mo yan. Inang, yung kagabi po ba na? Pero, naisipan niyang wag nilang ituloy ang sasabihin dahil nakita niyang nagtinginan ng magtiyahin. Ano yun, iyo? Ay, wala po, inang. Baka panaginip lang po yun lahat. Kaya naisipan ni Lolo na magmatiyag siya sa gabi para malaman kung ang nakita niya ba nung gabi ay totoo. Pero sisiguraduhin niyang hindi siya mahuhuli ng dalawa. Mukhang may tinatagong lihim ang magtiyahin na to. Kaya kailangan niya talagang mag-ingat. Nagpaalam siya sa matanda na lalabas na muna. Mag-iikot-ikot, magpapahangin. Pero ang totoo, titignan niya ang hukay sa ilalim. Kasi doon nang galing yung nilalang na nakita niya nung nakaraang gabi. Maingat siyang pumunta sa ilalim. Sa may hukay ay may nakita siyang isang bangkay na nakahimlay at payapang natutulog. At ang masaklap pa, umaalingasaw ang amoy nito at inuhuod ng matindi mula sa muka at buong katawan nito. Mabilis na umalis si Lolo dahil nakita niyang papunta ang matanda sa hukay. Pabalik na siya kunwari galing sa kung saan nang marinig niyang nag-uusap ang magtiya. Virgilio, dapat hindi malaman ng bisita natin ang lihim natin sa hukay na yun. Dapat matyagan mo siya ng maigi dahil alam kong alam niya yung nakita niya nung nakaraang gabi. Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino ang tungkol sa patay na muling nabubuhay. Tumango-tango ang pamangkin ng matanda at nagwika ito ng, "Ako nang bahala sa kanya, tiya." Sumapit na naman ang gabi at nagbabadya na naman ang kakaibang nilalang
dahil umaalingasaw na naman ang nabubulok na amoy galing sa hukay. Bumaling siya sa kanyang higaan at sinilip ang dalawang natutulog. Mula sa malayo, nakarinig na naman siya ng nakakatakot na ungol galing sa nilalang. Napansin niya na parang malapit ang ungol na nanggagaling sa nilalang. Nakita niyang pilit nitong binubuksan ng pinto at inaabot ang nasa loob na kung sino man. Mula sa kabilang bahay ng matanda ay may nagsisigawang mga tao. "Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Nilulusob kami ng mga amaranhig!" Nagising ang magtiya dahil sa ingay ng kapitbahay nila. Dali-daling bumangon ang mga ito, kasabay ng pagbukas ng pinto na pilit sinira ng nilalang. Wah! Nakita ni Lolo kung paano lusubin ng pamangkin ng matanda ng amaranhig. Kinagat ito sa leeg na siya ikinasambulat ng dugo at tumalsik pa sa mukha ng nilalang na kinatuwa pa ng mga ito. Sumigaw ang matanda ng tulong pero halos lahat nilusob ng mga amalanhig. Nakita ng matanda ang nangyari sa pamangkin niya kaya umatungal ito ng pag-iyak. Dahil pinagpipiestahan na ng mga nilalang ang kanyang pamangkin. Dahil sa galit, binaling ng matanda ang init ng ulo niya kay Lolo. Dito ay hinila niya ang Lolo sa bintana na akmang tatakas na. Patakas na si Lolo nang biglang may pumigil sa kanyang pagtalon. Nakita niyang hinila siya ng matanda. "Ikaw ang dapat nilapa ng mga amaranhig, hindi ang pamangkin ko. Anong ginawa mo? Bakit sila naging hayok sa dugo? Dapat ikaw ang nilapa, hindi kami." Nagpambuno ang dalawa. Pinilit ng matanda na malapa si Lolo. Pero pinilit umiwas sa pagtulak nito sa amaranhig. Pinaghahampas siya ng matanda ng ubod ng lakas na siyang ikinatumba ng Lolo sa lapag. Sumabog ang dugo galing sa bunganga ni Lolo, gawa ng paghampas ng matanda. Umubo-ubo ang Lolo at namilipit ito sa natamong sakit. Halos panawa ng ulirat si Lolo pero pilit niyang isinalba ang kanyang buhay. Pero wala pa ring tigil sa paghampas ang matanda sa kanya. Unti-unting nagdidilim ang paningin niya dahil sa malakas na paghampas ng matanda. Paggising niya, nakagapos na siya sa isang haligi, habang ang matanda ay nakaupo at inaantay siyang magising. "Ayos na sana ang lahat, iho. Hindi ko lang alam kung bakit naging agresibo sila. Dapat talaga, una pa lang ikaw na ang pinakain namin sa kanila." Nagpupumigla si Lolo sa pagkakatali niya. Habang nagsasalita ang matanda, ay unti-unting naglalakad ang isang nilalang papunta sa kanila. Madami silang naririnig na sigawan at angilan ng mga nilalang. Maya-maya, tumayo ang bangkay ni Virgilio. Patungo ito sa kanilang pwesto. Gumawa din ito ng kakaibang ingay. Kinuha ulit ng matanda ang hawak niyang 2x2. Akmang ipapalo na niya ulit ito kay Lolo nang makailag ng mabilis at lumuwag ang pagkakatali sa kamay ni Lolo. Kaya dumaplis ang palo nito. Naitulak ni Lolo ang matanda at nagpambuno ulit silang dalawa. Pareho silang ayaw magpatalo. Patuloy pa rin sa paghampas ng matanda. Kahit wala siyang mahampas, basta alam niya, galit siya kay Lolo dahil namatay ang pamangkin niya.
Nakita nilang pareho kung paanong sakmalin ang leeg ng pamangkin ng matanda. At alam nilang pareho na magiging ganun rin ang sasapitin nila pag nakagat sila ng amaranhig. Walang tigil sa pag-iyak ang matanda. Gusto niyang hatawin rin ang nilalang pero hindi niya magawa dahil kamag-anak niya rin ang mga ito. Kaya kay lolo niya binuhos ang kanyang galit sa pagkawala ng nag-iisang pamangkin. Dahil sa galit, pinaghampas niya si lolo kaya nawalan ito ng ulirat. At sa pagkawala ng ulirat ni lolo, siya namang tali ng matanda sa haligi para hindi makatakas ang lolo. Akmang aampasin na ulit si lolo ng matanda nang biglang may narinig silang ingay ng nilalang na papalapit sa kanila. Hinablot ang kawawang matanda. Sinubukan pang pumalag ng matanda para makatakas pero sa kasamaang palad, malakas ang nilalang, sinakmal ang leeg niya nang walang kahirap-hirap. Mabilis na kumilos si lolo at nakatakas sa pagkakagapos at dali-daling kinalas ang tali at tumayo. Dahil siya naman ang susunod na sasakmalin ng nilalang, nahayok sa laman at sa dugo. Tumalon siya sa bintana kung saan dapat siya tatalon kanina. Kaso nga lang napigilan siya nung matanda. Lumingon pa si lolo sa bahay at nakita niya kung paano pagpiestahan ng mga nilalang ang katawan ng matanda. Kahit sa ibang bahay, nakita niya kung paano naging amaranhig ang mga taong nakatira ron. Nakauwi si lolo, galing sa kung saan, nang makita siya ng kanyang inay. Sumigaw ito ng, "Ramon! Nakung bata ka! Tumakas ka na naman! At bakit ngayon ka lang umuwi?" Pero, papalapit pa lang sa tarangkahan ng lolo nang mawala na ito ng malay. Naging maayos naman ang pag-uwi ni lolo sa kanila. Kahit siya'y sugatan at gula-gula nitong damit, bakas din sa kanya ang natuyong dugo galing sa kanyang katawan. Naging baon niya hanggang sa pagtanda ang karanasan, maging sa kabilang buhay. Salamat lolo sa napakagandang kwentong ibinahagi mo sa aming magkakapatid. Kaya naman ngayon, ibabahagi ko naman sa iba. Naway naging masaya ang tagapakinig mo, Sir Vic. Maraming salamat at hanggang dito na lang.